Magandang araw sa inyong lahat. Ang ating pag-aaralan ay lipunang pang-ekonomiya. Ito ay ang paksa ng ikatlong module ng ating unang markahan sa ESP naman. Isa sa mga nakita ko na magsa-summarize ng ating pag-aaralan ay itong tatlong phrases na ito. Una, we are all unique. Then, we have different strengths and we have different weaknesses. Maraming mga estudyante na naiinggit sa kapwa nila estudyante kapag nakikita na lang yung isang estudyante na ito ay nag-excel sa isang particular na bagay. Halimbawa, magaling sa math, magaling sa science. Buti pa siya magaling sa math, magaling sa science. Pero hindi natin napapansin na meron din tayong mga kanya-kanyang strengths na magandang mga katangian. Maaaring iba sa atin magaling gumuhit, magaling kumanta, magaling magsayaw, magaling gumawa ng tula, magaling sa English, magaling sa Filipino. Lahat tayo ay may kanya-kanyang mga katangian na magaganda. Lahat ng yan ay kapaki-pakinabang. At walang tao na may monopolyo sa lahat ng mga magagandang katangian. Tayo ay may kanya-kanya ring mga weaknesses. May mga kanya-kanya tayong mga kahinaan. And most of the time, yun yung napapansin natin sa sarili natin. Kaya tayo ay nai-insecure. Na-insecure tayo sa mga bagay na wala tayo. But we fail to appreciate kung ano yung meron tayo. Kung ano yung mga blessings na ibinigay sa atin. So we must ascertain, we must determine kung ano yung mga strengths na yun. Sapagkat yung mga strengths na yun ay pinagkaloob sa atin upang magamit para makatulong tayo sa ating kapwa balang araw. Kapag tayo ay nagkaroon na ng propesyon, habang tayo ay nag-aaral, at kapag tayo ay nagkaroon na ng pamilya balang araw. Lahat ng strengths na yan, nagagamit natin para sa pambansang kapakinabangan. At yan ay may kinalaman sa ating pag-aaralan ngayon. Ayon kay Max Scheler, bahagi ng pagiging tao ang pagkakaroon ng magkakaibang lakas at katangian. This is not a particular opinion. Ito po ay napatunayan na ng agham. Marami na pong research ang nagpapatotoo na ang bawat tao ay may kanya-kanyang katangian, kakayahan at katalinuhan. Ayon kay Howard Gardner, meron tayong multiple intelligences. Kaya kapag may nagsabi sa iyo na matalino ka, tanggapin mo, matalino ka. Dahil lahat tayo ay matatalino. Iba't iba nga lang ang paraan natin ng pagpapakita o iba-iba yung ating mga talino na taglay. Kaya meron tayong multiple intelligences. Magaling ka makipagkapwa, matalino ka. Meron kang interpersonal intelligence. Magaling kang kumausap sa iyong sarili, alam mong mag-reflect kung ano yung mga ginagawa mo, matalino ka rin. Dahil meron kang intrapersonal skill. Ibig sabihin, lahat tayo matatalino. Lahat tayo may skills, lahat tayo may talents, at lahat ng yan ay magagandang mga katangian. Ngayon, dahil na-i-layout na natin yung foundation na marami tayong magagandang katangian at ang mga katangian ito ay iba-iba. Ano yung dapat nating gawin to attain the welfare, the goal of having commonality of welfare in our state? Ano ang solusyon ni Max Scheler? Kailangang sikapin ang pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng yaman ng bayan. Ang bawat estado ay mayroong mga yaman niya. Maaaring yaman na makuha sa natural resources. At isang bahagi din ng mga yaman ng bayan, yung yamang tao. At yung yamang tao na yan, resource yan. Maaaring kumita ang ating estado ng yaman mula sa ating mga tao. Halimbawa, yung estado. Sa ating lipunang ekonomiya, ang pangunahin na may tungkulin na magbahagi ng yaman ay ang ating estado. Subalit, karaniwan ng kaalaman ng lahat na limitado lamang ang ating pinagkukunang yaman. At lumilikha ng problema itong distribution ng yaman ng bayan dahil hindi matapos-tapos ang kagustuhan at pangangailangan ng mga tao.
Kaya ano ang dapat na gawin? Kailangang maging tuloy-tuloy ang pagdaloy ng yaman ng bayan nang sa gayon matugunan yung walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng mga tao. Yan yung tinatawag nating economics. Ang economics, yung pamamahala ng mga resources natin for equal distribution among the members or the citizens of the state. Now, when we talk about distribution, dalawang bagay yan eh. Can we consider the distribution to be equal or should we consider it to be equitable? So ito yung naglalaban eh. Equality versus equity. Pag sinabi nating equality, yung ating pagkakaroon ng distribution ng yaman ng Pilipinas ay pantay-pantay. Magbibigay ako ng halimbawa. Bawa yung Estado, mula sa pondo ng bayan, bumili ng sako-sakong mga bigas na siyang naipamamahagi sa bawat tahanan. Pag principle of equality, isang sako sa bawat tahanan. Yun ang principle ng ating equality. Pantay-pantay, walang lamangan. Lahat tayo isang sako. Ano pa? Kapag naman pera, magpapamahagi ng pera. Bawa, nagkaroon ng pandemic. Okay, pandemic, walang hanap buhay ang lahat ng tao. Walang hanap buhay. Pero, dahil layunin ng Estado na magpamahagi ng yaman, bibigyan ng bawat isa ng pera na magkakatulad ng halaga sa bawat isang tahanan. Bawat tahanan, bigyan ko kayo ng 1,000 pesos per month. Okay. Ano ang problemang nalilikha nito? Nakalimutan ng Estado, ito ay hypothetical question, ito ay hypothetical scenario lang. Hindi ito yung nangyari sa atin. Okay, if we consider equality as the main principle that governs the distribution of our wealth, we fail to consider na iba-iba ang sitwasyon ng mga mamamayan sa bansang Pilipinas. We fail to consider gaano karaming tao yung naninirahan sa isang tahanan. We fail to consider kung ilan doon ang may sakit, kung ilan doon ang kapos ang pera. So, hindi applicable itong principle of equality sa lahat. Kasi yung iba, magpapamigay ka ng tinapay at tigi-tigis silang tinapay yung isa, isang linggo lang hindi kumain, yung isa nang binigyan mo ng tinapay, busog na. So, we have to accommodate. We have to look at the demographic kung sino talaga yung mas nangangailangan at yung mas papaboran. Kasi, it is a rule of law that we have to attain public welfare, and in attaining public welfare, we have to consider kung sino yung mas less in life, more in law. Kaya gumagawa ng mga batas ang ating Kongreso. Gumagawa sila ng iba't ibang mga batas na pumapabor sa mga mahihirap. Para na sa gayon, mabawasan yung kanilang nararamdamang pagsubok sa buhay, mabawasan yung kahirapan kanilang nararanasan. Kaya meron tayong 4 Ps. So, pag ba sinabi nating 4 Ps, lahat ng mamamayan ay makakatanggap ng sustento mula sa ating gobyerno? Hindi. Meron silang criteria. May criteria ang ating gobyerno kung sino yung bibigyan ng sustento mula sa 4 Ps. Yan yung principle ng equity. Okay? Equity, kino-consider kung ano ang pangangailangan at kagustuhan at kalagayan ng mga tao sa ating lipunan. Okay. Ano pang dapat nating i-consider dito? Ang bawat tao ay may kani-kanyang katangian at kakayahan na siyang nagre-resulta ng iba't ibang mga hanap buhay. Maliban sa tungkulin ng Estado, maliban sa tungkulin ng gobyerno na magpamigay ng yaman ng bayan, layunin din ng Estado na magkaloob ng kapital sa bawat tahanan na kanilang magagamit upang masustentuhan yung kanilang pangangailangan sa kanilang tahanan. Pag sinabi natin kapital, ito yung resource na palalaguin ng isang tahanan para masustentuhan yung kanyang pangangailangan. So hindi lang basta pera
na ibibigay tapos gastusin na yun. May obligasyon din ng tahanan na yung pinagkaloob na yaman, palaguin, at ito yung tutustos ng pangangailangan ng mga bawat miyembro ng isang pamilya. Okay? Dahil limitado lang, ulitin ko limitado lang yung ating pinagkukunang yaman at hindi pwede, sobrang imposible na walang hanap buhay yung bawat miyembro ng pamilya at patuloy lang sustentuhan ng gobyerno. Bakit kanyo? Nangyari na yan sa ating pandemic. For 3 months, binigyan tayo ng ayuda. Pero hindi na mabigyan in the 4th month. The 5th month, hindi na kaya. Kasi nga, limitado lang yung ating pinagkukunang yaman. Hindi kayang masustentuhan ng Estado ang bawat pamilya. Kailangang buksan ng ekonomiya para mag-generate ulit ng income yung bawat miyembro ng pamilya na makatutulong para makakuha ng buwis yung pamahalaan para kung sakaling magkaroon ng lockdown, kaya na ulit nilang sustentuhan yung bawat miyembro ng pamilya in case of emergency. So yan yung purpose ng hanap buhay. Ano pa ang purpose nito? Ang purpose ng hanap buhay ay magkaroon ng remedy sa law of diminishing marginal returns. Halimbawa sa isang lugar na sakahan. Okay? Sakahan. Siyempre, pag nagsasaka ka, ang aanihin mo halimbawa ay puro bigas. Kakayanin mo ba na sa loob ng 1 taon o 10 taon, puro bigas lang ang kakainin? Puro kanin lang ang kakainin mo. Siyempre, hindi. Darating ang panahon na magsasawa ka sa kakain ng kanin na ayaw mo nang kainin ng kanin. Ito ay hindi teorya, ito ay batas na. Law of diminishing marginal returns. Na habang ginagamit mo yung isang bagay, the more you use a certain thing, a certain property, yung appreciation mo dun bumababa. Bumili ka ng kotse, excited ka, pinupunasan mo pa. Okay? Tapos pag lagi mo yung ginagamit, okay, hindi mo na ganun na-appreciate. Same as the phones na ginagamit natin. Pag bagong bili, todo punas tayo, bawal magasgas, kailangan 50% pa lang i-charge mo na para hindi masira yung battery. Pero after 2 to 3 months, even 6 months na, most likely ibabato mo na lang yung cellphone sa kama. Okay, we recklessly use our phones. Pagkayari nating mabili siya after 6 to 8 months. Sige, 6 to 8 months. Minimum na yon. So that's law of diminishing marginal returns. Ngayon, dahil madalas na magsawa ang tao sa pagkain ng kanin, syempre hahanap yan ng ulam. Kaya, yung nagpapastol o yung nag-aalaga nung mga baka, baboy, manok, syempre kailangan mong kumuha ng sources mula doon sa mga yun. Dahil sila yung nagpo-produce ng karne. Kaya magkakaroon ng palitan. Siyempre, gusto ko ng karne, ikaw naman gusto mo ng kanin, magpapalitan tayo. Bakit? Kasi ulitin ko nagkakaiba-iba yung ating katangian at kakayahan. Yung isa magaling magsaka, yung isa magaling magpastol, magpapalitan yan para magkaroon ng mutual benefit sa isa't isa. Okay? Saka para ma-mitigate yung epekto ng law of diminishing marginal returns kasi meron ng variety. Ngayon, paano kung ganito? National issue tayo. International issues tayo. Halimbawa, ang Pilipinas, dahil sa kanyang geographical location o sa katangian ng kanyang bansa, kaya niyang mag-produce ng bigas. Yung isa naman, dahil walang ganong farm, United States, walang ganong sa kanila farm. Siyempre, pero malakas sila sa industriya nila ng paggawa ng cellphone. Ibubuhos ba ng United States yung kanyang resources, yung kanyang lakas para magtanim ng palay kung kakaunting palay lang naman pala ang mapoproduce ng United States sa katangian ng kanyang bansa? Hindi. Same as the Philippines. Same as the Philippines.
Kung yung lugar niya o yung mga tao niya walang sapat na kaalaman na gumawa ng matitibay na cellphones, ng advanced na cellphones, ibubuhos ba ng Pilipinas ang kanyang resources, ang kanilang lakas, ang kanilang pera sa paggawa ng maayos na cellphone kung kaya naman ng United States na gumawa ng matitibay na cellphone sa mabilis na panahon? So iba-iba tayo ng katangian. Kahit sa bansa nag-a-apply yan. Kaya anong gagawin? Magpapalitan sila. Okay, gusto mo ng cellphone? Bibigyan ka namin ng cellphone. Pero gusto namin ng mga bigas. Kaya magbibigay ang Pilipinas ng bigas. So trade-off. Nagkakaroon sila ng mutual benefit kasi nagkakaroon sila ng palitan. Yan ang principle ng ekonomiya na ipapamahagi ang lahat ng yaman ng buong mundo para sa pambansang kapakinabangan. O yun, di ba? Yun yung minention ko kanina. May iba't ibang pangangailangan ng tao. Bawo, online class. Tataas ang demand natin sa cellphone, sa computers. Kailangan nating mag-import. Kailangan nating mag-import ng mga appliances, ng mga gadgets, ng mga kailangan natin para maging maayos yung daloy ng ating online classes. Okay, so maaaring kumuha rin tayo ng services para hindi puro Globe, PLDT yung ating telcom. So there's a possibility na kumontrata ang bansa natin ng iba't ibang mga telecom companies para magkaroon ng mas maayos sa distribution ng internet connections sa ating bansang Pilipinas. Okay, iba-iba yung ating kapaligiran. Bawa sa Pilipinas, yung isang bansa, bawa Baguio, magaling sila mag-produce ng strawberry. Magbubuhos pa ba ang Baguio City ng panahon para mag-produce ng bigas kung meron naman sa Nueva Ecija? So, same principle lang din. Trade-off. At kikita rin sila sa trade-off na yun. Siyempre, tutubuan ng Baguio, tutubuan ng Nueva Ecija. Magpapalitan sila ng produkto at kikita rin ng gobyerno. Bakit? Meron kasing tax na nakakabit sa bawat palitan na yun. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng kinikilos natin, may tax. At yung tax na yun, yun yung nagiging pondo ng gobyerno para ipagpatuloy ang pamamahagi ng yaman sa ating bansa. Okay, yan ang purpose ng tax. Kaya kumikita yung bawat isa, yung dalawang partido, kumikita, Baguio, Nueva Ecija, kumikita rin ng gobyerno. Sa pamamagitan tax. Lahat ng kilos natin may tax. Kaya nga ang pinaka nagiging solusyon nung panahon ng pandemya, mga 4 to 5 months na, nung medyo nalalaman na ng mga nurses, mga doctors, yung dapat nilang gawin sa panahon ng pandemya, unti-unti na binubuksan yung ekonomiya kasi kailangan talagang buksan ang ekonomiya para masustentuhan yung pangangailangan ng bawat mamamayan sa bansang Pilipinas. At kailangan ng distribusyon sa kakayahan at mga produkto nito. Halimbawa, yung Saudi Arabia, kinakailangan nila ng mga Filipino workers. Kailangan nila ng mga engineers doon dahil mahusay yung ating mga mamamayang Pilipino. Magkakaroon ng mga OFWs mula sa Pilipinas papunta dun sa Saudi Arabia. Okay, sa bakuna naman, yung distribution natin ng bakuna, dahil hindi pa sapat yung ating kaalaman with regard sa COVID-19, hindi tayo makapag-produce ng bakuna. O kung makapag-produce man tayo, hindi sasapat. Kaya kailangan nating mag-import. Kailangan nating makapagkasundo sa iba't ibang mga bansa para mabigyan tayo ng mga bakuna na kung hindi man libre, mas mababang presyo o kaya ng ating bansa. Kaya kailangan dapat mabuksan. Kaya ginawang choice. Bagaman delikado pa ang panahon, kailangan buksan talaga ang ekonomiya kasi hindi tayo makabibili ng bakuna kung hahayaan natin sarado yung ating bansa. Okay, so yun yung summary. Meron tayong interdependence and gains from trade. Hindi kayang mabuhay ng ating bansang Pilipinas na nag-iisa lang. Kailangan niya makisalamuha sa iba't ibang mga bansa para maging well-off itong ating bansang Pilipinas at matugunan
yung pangangailangan at kagustuhan, yung walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng mga Pilipino. Bakit? Dahil may kanya-kanya tayong katangian. At halos lahat na nakukuha natin, na-enjoy natin dito sa bansang Pilipinas ay galing sa ibang mga bansa. Kaya, maayos dapat ang ating relasyon sa iba't ibang mga bansa. At ganun din yung iba't ibang mga bansa sa ibang mga bansa. Kaya, nire-renounce ang war. Dahil mapaparalyze yung insurance companies, mapaparalyze yung corporations kapag may away ang isang bansa sa isang bansa. Yan yung prinsipyo ng interdependence. Maaring hindi mabuhay yung United States nang walang Pilipinas. Maaring maging kulang yung resources ng Saudi Arabia kung wala ang mga Pilipino. So yun ang prinsipyo nun. Kalat-kalat yung resources natin kalat-kalat na ngayon yung resources natin dahil ikinakalat yung mga may kakayahan at yung kakayahan na yun ay tutugon sa pangangailangan ng isang particular na lugar o bansa. Ngayon, batay dito sa ating napag-usapan, sukatin naman natin ngayon yung inyong natutuhan. Okay, ito ay isang essay. Ito ay 2 tanong na essay form. Ano ang kahalagahan ng mahusay na pamamahala sa ekonomiya ng bansa? At ang ikalawang tanong, paano mo mailalapat ang iyong kaalaman sa ekonomiya kung sakaling ikaw ang namumuno sa bansa sa panahon ng pandemya? Isulat niyo ito sa isang long pad. Ilagay yung inyong pangalan, yung inyong section, module number, grading, at pwede yung isend through PM at mag-sending kayo ng hard copy sa inyong mga advisors. At diyan nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat sa inyong panonood.